Manika. Ito ang isa sa pangunahing laruan ng mga batang babae mula pa noon. Subalit hindi lahat ng manika ay gugustuhin mo, gaya na lang ng kwento natin ngayon. Si Mika ay panganay na anak ng isang mag-asawa sa lugar ng Mindanao. Sila ay may simpleng pamumuhay lang, hindi mahirap at hindi rin naman mayaman. Ngunit sila yung pamilya na mas uunahin ang mas importanteng bagay kisa sa mga bagay na wala namang kabuluhan. At hindi sila basta-basta bumibili ng mga bagay na hindi naman importante, gaya na lang ng mga laruan. Kaya kung may magbibigay ng mga laruan na pinaglumaan sa anak nilang si Mika, ay tuwang-tuwa na ang mga ito. Marami naman ang nagbibigay ng mga gamit o laruan ng mga mayayaman o mga taong gusto nang i-dispose ang mga gamit sa kanilang bahay. Isang araw, isang grupo ng DSWD ang nagbigay ng mga gamit at laruan para sa mga bata sa lugar na iyon mula sa mga mayayamang pamilya. Isa ang pamilya ni Mika sa mga nakakuha ng kagamitan na iyon, kasama na ang isang malaking manika. Napakaganda ng manikang ito. Tsak ako na magugustuhan ito ng anak ko. Nakasuot ito ng asol na bestida at may ribong pula sa bandang dibdib. Nang makauwi, ay agad nilang ibinigay kay Mika ang manikang iyon at agad naman natuwa ang batang si Mika. Nakangiti pa nitong niyakap at nagpasalamat sa kanyang mga magulang at tumakbo na sa kanyang silid upang maglaro kasama na ang manika. Kinabukasan, nakita nila ang manika sa bandang labas ng kwarto nilang mag-asawa, kaya agad namang pinagsabihan nila ang bata dahil nagiging pabaya ito sa kanyang laruang manika. Ngunit itinanggi ito ng batang si Mika dahil katabi umano nitong matulog ang manika kagabi. Inisip na lang ng mag-asawa na ayaw lang umamin ng batang si Mika. Baka natatakot itong pagalitan. Kaya hinayaan na lamang nila ito. Ilang araw pa ang dumaan na ganon at ganon ang mga nangyayari kung saan-saan nila nakikita ang manika. Sa labas ng kwarto nila, sa kusina, sa bandang sala, sa banyo at kung saang-saang sulok pa ng bahay. Ang nakakagulat pa ay yung mga mata at ngiti ng manika na para bang nakatingin ito sa kanila na nakangisi. Hanggang sa isang madaling araw, nagulat ang ina ni Mika nang makita ang manika na sa tabi ng kanilang higaan na para bang nakatingin ito ng masama at para bang isa itong taong may masamang binabalak. Sa takot ng ina ni Mika ay napasigaw ito ng malakas, kaya agad ding nagising ang ama ni Mika dahil sa gulat at sigaw ng kanyang ina. Dahil sa pangyayari ay itinabi na lamang muna nila ang manika at kinaumagahan ay agad naman nilang kinausap si Mika tungkol sa manika. Mika anak, di ba ang sabi namin sa'yo? Matuto kang magligpit at magpahalaga sa mga laruan mo. Bakit nakakalat kung saan-saan yung manika mo? Subalit nagulat sila sa sinabi ng batang si Mika. Ayoko na kay Myla, Mami. Na ang tinutukoy pa ay ang manika. Myla pala ang ipinangalan nito sa manika na iyon. Kasi bad siya, Mami. Tugon ni Mika sa kanyang ina. Pinipilit niya akong pumunta sa kusina at inuutosan na kunin ko daw ang kutsilyo at ibigay ito sa kanya. Kasi may hihiwain daw siya. Hihiwain daw niya ang balat niyo sa braso at sa liig dahil gusto niya umano makita ang itsura ng dugo. Dahil sa narinig ng ina ni Mika ay pinagalitan niya ito dahil ang iniisip niya ay gumagawa ito ng kwento upang hindi ito pagalitan sa pagiging burara nito sa kanyang laruan. Kaya bilang parusa sa bata ay itinago na lamang nila ang manika sa loob ng kabinet na may mga lamang iba pang mga laruan. Ngunit nagising sila isang gabi nang makarinig sila ng ingay mula sa kabinet na pinaglagyan nila sa manika. Nang tiningnan nila ito ay wasak na ang kabinet at nakakalat na rin ang iba pang laruan. Iniisip ng mag-asawa na gawa ito ng kanilang anak na si Mika dahil sa kagustuhan ng makuha ang manika. Subalit napaisip din ng mag-asawa dahil mataas at may kalakihan din ang kabinet kaya hindi ito maabot ng kanilang anak. 6 na taon pa lamang ito, ngunit bigla na lamang silang nagulat, bigla nilang marinig ang sigaw ni Mika sa kanyang kwarto. Agad namang pinuntahan nila ang bata sa silid nito. At doon, nakita nila ang batang si Mika na umiiyak
at may mga galos ito sa katawan at sa kabilang gilid ng kama nito ay may nakita silang bata na nakaasul na bestida na may hawak na isang kutsilyo. At doon, napagtanto ng mag-asawa na ang batang nakaasul ng bestida ay ang manika ng kanilang anak na si Myla. Sa takot ng mag-asawa ay agad nilang kinuha ang anak nila at patakbong palabas sa silid kung saan naroon ang manika. Subalit, nang akmang lalabas na sila ng silid, ay agad namang humarang ang batang manika sa pinto. Hindi na ito ang cute at magandang manika na kinagigiliwan nila. Isa na itong nakakatakot na nilalang na may nakakatakot na mukha. May mga bahid pa ito ng dugo dahil sa ginawa nito sa anak nilang si Mika. Lumapit ito sa kanila at iwinasiwas ang kutsilyo sa kanila. Agad namang inagaw ng ama ni Mika sa nilalang na iyon ang kutsilyong hawak nito. Laking pagtataka niya dahil napakalakas ng manikang ito at nagmistula itong malaking tao sa lakas nito. Subalit hindi nagpatalo ang ama ni Mika hanggang sa maagaw nito ang kutsilyo. Nakangisi lamang ang manika sa kanila. Agad namang kinuha ng mag-anak ang pagkakataon na yun upang makalabas sa silid. Dinala nila sa hospital ang anak nilang si Mika at nagpatawag sila ng pare upang hulihin at bindisyonan ang manika o kung anumang nilalang ang sumapi sa manikang iyon. Subalit nang makarating ang pare at ang ama ni Mika sa bahay, nadatnan nilang magulo at nakakalat ang gamit nila sa bahay at wala na rin ang manika. Hinanap nila ito kung saang-saang sulok ng bahay, subalit hindi nila natagpuan. Kaya itinuloy na lamang nila ang pagbindisyon sa labas at loob ng bahay na iyon. At magmula sa araw na iyon, naging maingat na silang mag-asawa. Hindi na rin sila tumatanggap pa ng kahit ano pa mang laruan o gamit mula sa ibang tao, lalong-lalo na sa manika. Ayaw na nilang maulit pa ang nangyari sa kanila dahil lamang sa pagtanggap nila sa isang lumang laruang manika.